buntag, paniudto, panihapon o gabi ninyo kung asa man po you around the world. I hope na okay mo bisan man ang panahon grabing inita kaayo, pero dapat magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay gitigaan ta niya og one day more to wake up sa pagkabuntag. So dapat magpasalamat ta ni Papa God. So karon nagama ko og video kay gusto na ko i-share sa inyo ang story dito sa Luke about the rich man and Lazarus. Grabe kaya siya kanindot na story, guys. Kaya while ko nagbasa ani na scripture sa Biblia ganang buntag, ang Holy Spirit, guys, iya akong gitabangan o gihanggi open ang akong eyes sa tinuod kung unsa ang kinabuhi sa mga tawo after na mamatay ta diri sa kalibutan. Kani siya na story, guys, is gi-demonstrate unsa ang kinabuhi nato sa kung asa man ta paingon sa heaven ba or sa hell. So grabe siya, guys, na story kay diri nato makita o ma-imagine na ginato while ko gabasa ni, guys, kung unsa ginabuhi ba dito sa hell. Nice sa heaven pero ang hell yun, grabe gid, guys. Grabe ang maagian sa mga taong di mo balik sa Ginoo. Very interesting siya na story, guys. Diri sa story sa duha ka klase na tawo, guys, diri gid nato makita ang tinuod na tinuod gid ang heaven o hell. Para masabtan niyo ako siyang basahon diri ang sinakabutan diri sa Biblia. So pasensya na sa ako ang pagbasa kay di kay kumayo sa English. So paminaw mo, guys, na makita diri sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Ang title, The Rich Man and Lazarus. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water, and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime receive your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, where I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Lalahi sila og situation, position, estado sa kinabuhi while sila nabuhi pa sa kalibutan. So ang dato, guys, naana niya ang tanan everyday, guys, ha, nagapista siya, bongga na pista ko yung mga amigo sa iyang balay, while si Lazarus katong poor man na wala gid siya balay, pinaka worst wala siya pagkaon, grabing gutuman niya, especially dahang kay siyang samad sa iyang lawas, naa siya sa gawas sa gate sa dato na tawo, hulat siya na naay mabili na pagkaon sa pista sa rich man. On then while siya higda dito ay mga iro na hinduol siya, ha, o tilapan ang iyahang mga samad hantod siya namatay. After silang pagkamatay, lahi ang ilahang padulngan. So pagkamatay nila, baliktad ang ilahang sitwasyon. Katong rich man, so died and buried, namatay siya, dayon gilubong siya, laluma kayo sa duha ka word ba, guys, patay pa siya, gilubong pa gid siya, na forgotten ba, na walay nakaila niya. So karon, guys, pagkamatay niya, gitorment siya sa imperno sa mga alipin ni Satan dito sa Hades. Hades is imperno, guys. Dito gitorment siya everyday, guys. Ang pinaka worst yun, guys, walay motabang niya, regret siya dito sa imperno, guys, tungod kay wala nihiripin siya sa Ginoo, no, buhi pa siya, guys. So ang iyang grabe siya kauhaw kay walay tubig dito, grabing inita, flame
apoy na init gud kaayo guys. Di na to ma-explain ang ihang gibati dito sa inferno guys. Dito na gyud siya nabutang forever guys. Wala na gyud chance na mabuhi gyud ang isa ka tawo basta pag namatay na siya isa final judgment sa Ginoo asa siya paingon sa iyahang gipili na destination na buhi pa siya. Bisan pag naa siya sa inferno guys, napagihapon niyang batasan na hamugiro. Sugon niya si Father Abraham na ni si Lazarus, yang isa ka finger niya ihang i-touch sa tubig, then ipakuan sa ihang baba para maubsan ang iyahang kauhaw dito sa imperno. Pero kabalo ka guys, si Father Abraham gaingon na naay bangin, kazim, silbi na dili makaduol ang mga naa dito sa imperno. Walay makatunob, walay makakatkat, wala pinaagi anihang bangi nagigama sa Ginoo. And then ang sa heaven dili kaadto o kanaog dito sa imperno. Wa na gyud chance guys pag naa na ta dito sa imperno guys. Dapat buhi pa ta, is kailangan mag-repent na ta, mobalik na ta sa Ginoo. Pero wala man nato nakita ang imperno o ang heaven guys. Tinuod gyud guys ang heaven o hell. Mutuo man mo o sa dili, tinuod gyud siya guys. Kay ang salita sa Ginoo is tinuod, wala gay binutbot ang Ginoo. Kabalo mo guys na si Papa God is faithful Father. So wag siya nagbinutbot. So kani siyang stories ni the rich man Lazarus diri na tinuod ang imperno ug ang langit guys. While the poor man named Lazarus, so samtang buhi pa siya, pobre ka siya, as in pobre, wala siya balay, samot wala siya pagkaon. So guys, bisa mang walang-wala siya guys, ang pinaka gihold gid niya samtang buhi pa siya tung sa kalibutan is ang faith niya sa Ginoo. Daghan man siya trials na agian, lisod man kaayo ang iyang naagian guys, pero naghold siya faith sa Ginoo hanto na nakutlan siya og kinabuhi. O katong faith niya sa Ginoo guys, may nagdala niya paingon sa tagumpay to eternal life, kuyog sa presensya sa Ginoo sa heaven. Pobre man siya sa kalibutan, dato siya sa langit. Kuyog ang ato ang Creator na si Jesus Christ. Ang rich man dato siya sa kalibutan, pero walay Ginoo siya sa iyang kasing-kasing. Pagkamatay niya, dili na naginiya ma-feel ang presensya sa Ginoo. Man pinaka-worst na regression sa iyang kinabuhi forever guys. While kani si Lazarus guys, na naa siya sa kalibutan. Pobre man siya, pero naay Kristo sa iyang kasing-kasing. Naa siya faith sa Ginoo. Pagkamatay niya is dato siya sa langit. Kabalo ka guys, dato kay ato ang Ginoo. Puno siya og pagmahal sa atua. So si Lazarus naa dito sa heaven, ang pinaka the best na nakuha niya sa iyang pagka-faithful ang ato ang Ginoo na si Jesus Christ. Pobre man siya sa kalibutan, pero dao siya sa langit tungod kay receive siya sa Ginoo na si Jesus Christ. O kuyog na niya ang Ginoo forever and ever. Wala na'y pain, always joy. Wala na'y kalisod kay dito sa langit puno og din mo ma-explain beyond human imagination guys. Grabing datua dito sa langit. Pray tanan guys. So di na ka maglisod-lisod dito kay dato na ka dito sa langit. Guys, kailangan mo balik ta sa Ginoo. Mintas kitigaan tag chance sa Ginoo. Balik na guys. Ayun paghulat na maparihat aning nasa story diri sa the rich man. Kay nano lisod gid kayo basta mamatay ta, wala na chance. Dili sa story sa duha ka klase na tao guys, gituluan ta sa Ginoo guys na it's better gid guys na pobre ta na atay Kristo sa kasing-kasing guys, kaysa dato kay ta diri sa kalibutan na ana nato tanan guys na mga wealth guys, pero ang atong kasing-kasing guys is naging affection ta sa wealth nato is gipush na tong kasing-kasing, gibulag ta guys ang tinuod gyud na wealth most valuable ang makilala nato ang ato ang Savior na si Jesus Christ na makasave nato sa Judgment Day. Before you end ako ang video guys, ingon ang scripture sa Bible dire sa Hebrews chapter 9 verse 27. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Nang matuod guys, na kas ara mabuhi ang mga tao diri sa kalibutan. So after ana is judgment
in front sa atong Ginoo. Ay pagtuo guys diri sa kalibutan. Pagkamatay sa tawo is na ay reincarnation guys. Di na siya tinuod guys. Wala gid guys. Giingon na diri sa Hebrew chapter 9 verse 27. Kas aran tawo mabuhi after na judgment guys. Gibulag mo sa kalibutan. Kani ikaduha o katapusang scripture na akong ihatag ninyo is 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Na walay maka-inherit sa kingdom sa Ginoo kaning mga unrighteous na mga butang na atong gibuhat diri sa kalibutan, like sexually immoral means kanang maglantaw-tag mga bastos na mga salida. Idolaters, it means guys kanang gimahal nimo ang kwarta, gimahal nimo ang wealth nimo, gimahal nimo sobra yung mga worldly things kaysa Ginoo. Kanang adulterers, it means na behind your partner's back is gagama ka og mga di maayo sa iyaha. And then kaning practice homosexuality, kabalutan na ang Ginoo gagama ra duha ka tawo, lalaki o babae o wala nilain, dili ta mo biyan pa ana sa gigama sa Ginoo. Kaning practice homosexuality di ginahan ang Ginoo na the same gender guys magbuhat og di maayo sa mata sa Ginoo. Dili ginahan ang Ginoo na tips mga kawatan guys, mga wat kag dili nimo greedy dalo, dili ganahan ang Ginoo og dalo na mga tawo. Dapat ka muhatag ka sa laing tawo. Unsay gihatag sa Ginoo nimo, i-share nimo sa laing tawo. Kay kanang gihatag sa Ginoo dili na imo agi ka na siya. Gisaligan ka sa Ginoo, gitigaan ka niya og blessing. So kana din na nimo ang kunon imong i-share sa laing tawo. Drunkards guys is kanang mga palahubog na mga tawo na nasobra na alcoholic na kayo na everyday nagsig inom og mga ilimno na dili maayo sa lawas, na makadaot sa lawas, di ginahan ang Ginoo na. Revilers guys, magstor kag maot agin sa tawo, wala ka og kana bang gisumpa nimo ang tawo, dili ginahan ang Ginoo na. Sa Genesis guys na God is word, word is God. So it means guys tanang gigama sa Ginoo is gigama niya true word niya guys. Kung istorya tag maot sa agin sa tawo, mura na taga istorya og maot sa Ginoo. Swindlers means kanang imo habang ang mga tao, magbinotbot ka sa mga tao guys, imo silang awaton guys. Kana siya guys di ginahan ang Ginoo na guys. Dapat maging honest ta sa Ginoo guys. Dili ta mamotbot kay dira ba ginahan ang Ginoo kanang butbuton. Dili ginahan ang Ginoo na mangwat ang laing tawo kay si God is a faithful father. So kung mag-uwat ka ana sa laing tawo, imo i-trick ang mga tawo, mura ka og ganang wat ka sa Ginoo, o di na siya maayo. Kabalo ka guys na ang Ginoo, God knows everything. He sees everything. Bisan pag ang itong itago atong mga dili maayong gibuhat behind His back, He sees everything. He sees our past, present, and the future. So why matago nato sa mata sa Ginoo, sa mas nindot na maging honest ta. So kani siya guys na duha scripture, kani siya is a warning sa atong loving Father, kaya di siya ginahan na perish ta forever. Gusto niya na makilala na to siya sa sulod sa itong kasing-kasing ang iyang anak na si Jesus Christ ang makasibra na to. So mintas na patay time guys, balik na ta sa Ginoo mintras buhi pa ta. Kay wata kabalo ko kanos ata main ang atong kinabuhi. Basin ugma, basin karon, wata kabalo guys. So mintas sayo pa, repent and believe. So Ginoo. Thank you sa pagpaminaw guys. I hope na naamoy nakuha sa message na gustong iparating sa taas sa atong tanan. I hope na nasabtan ninyo. Have a nice day everyone. Bye bye.